Kaya't sa langit mong buglaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. The city of Ilagan, bestowed mountains of the rivers and streams, shielded by the mountains of Sierra Madre. You are the heart of our love of flowers, the abode of our culture and traditions, the home of loving and gentle people that lives proudly with dignity. You will always be our voices known. The cradle of Ilagan is hope. You shall blossom, flourish for our nation as the livable city of Ilagan. God bless the city of Ilagan, the cherished legacy of our forefathers, our home, our land and blood and homeland, the livable city of Ilagan.
iyong edad, mayaman o mahirap, kalusugan mo'y tiyak. Ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ito ang alay namin para sa inyo. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay sa PhilHealth, lahat ay sa PhilHealth, lahat ay panalo. We may now have our seats. People of Ilagan City, of the province of Isabela, of the Cagayan Valley region, of Northern Luzon, here we go! Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? May paraan ng pangangalaga sa katawan para maging malayo sa sakit. Lahat tayo may sakit sa pamilya. Diabetes, high blood, high cholesterol. Para maging malayo sa sakit, kailangang unahan at pigilan ang pag-usbong ng mga nama ng sakit. Ang katotohanan, hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit ito'y dating programa na pinalawak namin ng gusto. Ang yakap ay hindi lang isang programa. Ito po ay isang pangako. Pangako na walang layunan, pangako ng serbisyong pangkalusugan ay hindi naman para sa ilan, kundi para sa lahat, lalo na sa higit na mga nangangailangan. Ito ang tunay na diwa ng yakap. Isang sistema may malasakit, may pagkakaisa, at may direksyon. Countless hours, endless care. Every form filled and every deliberation done. The accreditation journey for PhilHealth Gamot isn't just about meeting standard. It's about making sure no Filipino has to choose between health and hope. This is more than accreditation. It's PhilHealth, keeping its promise to Filipinos. Kung bubuha man ang mundo sa paligid raw ako ang lupa, matibay at matapat. Isinusumpa ako sa ngalan ng lupa, isinusumpa ako sa ngalan ng dugong walang kasalanan, ako'y tatayo. Knocking on doors, sharing every detail, because no Filipino should miss out on care that's theirs to claim. Our push for PhilHealth registration, clinic selection, and yakap availment isn't just marketing. It's about bringing peace of mind to every family we meet. Every conversation, every form we help fill. This is love in action. Making sure health is never out of reach.
matibay at matatag. Kaya minabuti po namin na palawigin dahil po ang ating mga kababayan ay marami pong dagdag na pangangailangan ng gamot. Sumula po 21 gamot, ngayon po ay 75 gamot na po ang ating i-cover. At ito pong karagdagang gamot ay meron na po tayong ilulunsad na app kung saan po pwedeng i-avail nyo yung inyong prescription kahit saan po sa buong Pilipinas. Kung saan man po meron tayong accredited na mga pharmacies. Sa tibay ng lupa, ako'y nakatindig. Sa bigan ng mundo, ako'y di matitinag. Puso kong matatag sa katotohanan, handang isugal ang aking buhay. Awit ng lupa, tinig ng lakas, kapatay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung kukuha man ang mundo sa paligid, ako ang matibay at matatag. Sa bawat sugat lupa'y humihilom, sa bawat luha ako'y bumabangon. Katapatan at tapang aking sinumpaan, sa ngalan ng ina, sa ngalan ng bayan. Awit ng lupa, tinig ng lakas, bantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung kukuha man ang mundo sa paligid. Our nation. His military career reflects a deep sense of duty, resilience, and honor, values that continues to define his leadership today. In his current role, he carries the same spirit of service into the field of public health. With compassion and strategic vision, he works tirelessly to ensure that every Filipino, especially those in underserved communities, has access to quality and affordable healthcare services. Ladies and gentlemen, a warm round of applause for PhilHealth Regional Office 2's Regional Vice President, retired Brigadier General Llewellyn R. Binasoy. Isang mainit na pagbati, isang magandang buhay sa inyong lahat. To our esteemed Governor of the Province of Isabela, the Honorable Governor Manong Rodito T. Albano,
to our equally supportive and on-the-go Honorable Vice Governor Francis Faustino Kiko D. Sir, to our vibrant and visionary Mayor of Ilagan City, Dr. Jose Marie J. Diaz, Sir, to our constant partner in pushing for the full realization of the universal healthcare Regional Director Dr. Ferdinand Benbenen of the Cagayan Valley Center for Health Development, ably represented by Assistant Regional Director Dr. Preacher Tolentino, ma'am. Sa ating pong napakagwapong batang-batang Vice Mayor, Honorable J. Iveson C. Diaz, Sir. Our Regional Director Benjamin Paragas of the Department of Education, Sir. Si ARD po ng DILG, si Sir Elpidio A. Derwin. Representatives of the Department of Information Communication Technology Region 2, sila po nagbigay ng ating free internet service dito po sa atin sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo. To our team, PhilHealth, led by our father, the passionate and compassionate President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin M. Mercado, Sir, who is joined by our untiring Senior Vice President for Operations, Sir Dennis Mas. The head po, ang Executive Assistant and a daughter of Isabela, Miss Laura Angelia Saison Garcia, ma'am. Si Dr. Ara Renolayan, si Mr. Ryan Hornelius, as si Mr. Anton Paterno of the Office of the President. Our PhilHealth Cagayan Valley Division Chief, Dr. Salim Madarang of the Healthcare Delivery Management, Division Chief Rosalie Guzman of the Field Operations, our health of the Local Health Insurance Offices, Ms. Mary Jane Baybayan of Tuguegarao City, Kuya Eric Pawig of the City of Ilagan, Kuya Alexander Arellano of Kawayan City, Kuya Dr. Samuel Murillo of Santiago City, and the officer in charge of Leo Solano, Miss Maria Georgina Asuncion, and the rest of the PhilHealth staff. Our valued partners from various local government units, provincial and municipal health officers, stakeholders, and partners, to the official launching of the for outpatient treatment or gamot. Not just in Cagayan Valley region. We, the PhilHealth, at the helm of its gamot program launching, ito na po ang pinakahuli. They are launching the fourth dito po sa Northern Luzon area. And they have chosen Ilagan City. Today marks another milestone for our country's universal healthcare program. As we bridge the gap in accessible and affordable medicines for outpatient care, today is not just about introducing a new initiative. It is about strengthening our commitment to the health and well-being of every Filipino. The Gamot program represents a decisive step toward ensuring that essential medicines are not only available, but also accessible and affordable to those who need them most. For many of our kababayans, access to medicines can mean the difference between recovery and prolonged illness, between hope and uncertainty.
Through the Gamot program, we aim to reduce the burden of out-of-pocket expenses, improve treatment compliance, and ultimately achieve better health outcomes for our people. Daytoy a programa ket saan laing nga tulong no diket mesa a panagkakaisa tapno mga patalaed itinasayat asalunat iti tunggal Pilipino. This program is not just assistance. It is a collective effort to sustain the good health of every Filipino. Sa amin pong pag-iikot ni Dr. Edwin Mercado at pakikipag-usap sa mga ibang mga local leaders at health institutions, napakasarap na personal na makita na ang tunay na pamana ay tinataguyod natin ng mga programa at reformang pangkalusugan. We are deeply honored by the presence of our national and local leaders, whose support is vital in making programs like this successful. Your leadership inspires us to continue working together, breaking barriers, and reaching even the most undeserved communities. To our Yakap Clinic and Yakap Gamot providers, you are at the forefront of our mission. You are our partners in turning policy into practice and ensuring that every Filipino feels the impact of this program and where it matters most, on the ground in our local communities. Kadagiti miyembro mi, iti PhilHealth, da kayo ti puso ti amin a serbisyo mi. To our PhilHealth members, you are the heart of all our services. This program is for you, and we remain committed to delivering healthcare that is responsive, compassionate, and inclusive. As we formally launch the Gamot program today, let us renew our shared commitment to work together, to serve better, and to ensure that no Filipino is left behind when it comes to health. Akay kaysa tayo, para ti nasayat ang masakbayan, para ti isalun at iti amin. Let us unite for a better future for the health of all. Maraming salamat po, and once again, welcome to this important milestone. Mabuhay po tayong lahat, mabalo ni kamungamin, Diyos iti agnina. Thank you very much, RVP Llewellyn Binasoy, sir. Napakainit na pag-welcome. Actually, alam nating sa labas pa lang ng ating Capital Arena, ramdam na po nating lahat ang init ng pagmamahal ng Isabela, ng Ilagan City, ng PhilHealth at ng DOH. Thank you very much, Sir Llewellyn, for that message. And now, to give his very important message, we have a true blue Ilagueño rooted on humility, passion, and compassion to serve. Having witnessed the humble beginnings of his beloved hometown, his eyes were opened to the rich potentials of Ilagan. His heart to serve has been formed from his collegiate days as a student of dentistry into becoming a dental consultant, his humble career beginnings. From then on, he decided to move up the ladder of serving the public on a higher capacity, from being a municipal councilor to vice mayor and now the mayor of the fastest developing city in the Cagayan Valley region. A visionary leader transforming Ilagan from a silent town to now a multi-awarded economic and social icon of development in the northern Luzon. Ladies and gentlemen, a multi-awarded public servant, a multi-recognized leader, and a staunch supporter of PhilHealth, and a mover for the realization of universal healthcare for all Ilagueños. A warm round of applause
as we welcome Honorable Jose Marie J. Diaz. Thank you so much, Buddy, for those very kind and flattering and generous words of introduction. Oh, first and foremost, I just want to convey the elation of the 180,000 Ilegueños and the officialdom of the city to the hierarchy of the PhilHealth for having considered Ilagan as the venue of this very momentous, laudable, and prestigious event. Biro nyo, tulad ng nabanggit ni General kanina, ang ating Regional Director, na 4 lang po ang launching nitong programa at Ilagan ang isa sa napili para dito po sa Northern Luzon. Before I proceed any further, to our esteemed guest, and of course, the implementer whose intellectual smartness in the field of PhilHealth have remained unblemished, I'm referring to Honorable Edwin Mercado of PhilHealth. Palakpakan po natin. Sir, it is really an honor to have you with us today, personally bringing these meaningful programs not only to the people of the city of Ilagan, but to communities across the Philippines, lalong-lalo na sa Northern Luzon. Honorable Governor Rodito T. Albano, ably represented by one of the pillars of the province of Isabela, the hardworking Vice Governor Kiko D. Palakpakan po natin. Honorable Dennis S. Mas, the Senior Vice President for Operations of PhilHealth, sir. Brigadier General Llewellyn Binasoy, talagang an exemplar of a public servant, the Regional Vice President of PhilHealth. Palakpakan po natin. Dr. Benjamin Paragas, the Regional Director of DepEd. Director Elpidio A. Durwin, the Assistant Regional Director of the ILG. Dr. Prechel Tolentino, the Assistant Regional Director of the OH Region 2. Attorney Olivia Guzman, the Corporate Chief Legal Counsel. Dr. Laura Angeli Saison Garcia, the Head Executive Assistant. Dr. Christine Ara Renolayan, the Chief Social Insurance Officer. Dr. Salvacion Madarang, the HMDC Chief. Ms. Rosalie Guzman, officials of the Department of Health na narito po ngayon, lalo-lalo na yun sa presidential table. Vice Mayor J. Ibson Diaz and members of the Honorable Council, dedicated healthcare providers, community partners, and other stakeholders. Ladies and gentlemen, isang maganda at sumusulong na umaga po sa ating lahat. It is with great excitement and deep appreciation that we gather to celebrate the launching of the Yakap and Gamot programs of PhilHealth. 2 crucial initiatives that embody the national administration's commitment to advancing healthcare accessibility and quality across our nation. This moment marks not only a step in the affirmation of our government's national government shared responsibility to uplift the well-being of our fellow citizens, the Filipinos. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang hirap ng pagkakasakit ay hindi natatapos sa pagpapatingin sa doktor, sa mga laboratory na request, o sa pagpunta sa hospital. Sa katunayan, doon po lamang nagsisimula ang mas mabigat na laban. Kapag hawak na nila ang reseta, napapaisip na po ang mga pasyente natin, lalong-lalo na those who are really wallowing in the quagmire of poverty. Yung mga mahihirap, those marginalized. Paano namin mabibili ang gamot na kailangan para gumaling? Sa ganitong pagkakataon, hindi na lang katawan ang nanghihina, kundi pati ang loob at pag-asa. Indeed, healthcare is not a complete if treatment remains out of reach. When medicine is made available to the patient who needs it most. Napakahalaga at napapanahon po ang programang ito, especially now that we are engulfed by fear and uncertainties na nangyayari po sa ating buong mundo because of the war in the Middle East. This situation has resulted in high
prices of petroleum, products, and basic commodities na nakakaapekto sa ating lahat. Chain reaction, domino reaction po yan. That is why we welcome this initiative. We do really extend our earnest and sincerest gratitude to the hierarchy of PhilHealth. With deep gratitude and great hope, the impact of the Yakap and Gamot programs will resonate throughout our community, touching countless lives and transforming how we perceive and approach healthcare. We would also like to extend our profound gratitude to His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. for his steadfast commitment to delivering free and high-quality health services. Today, we witness the fruition of that promise. Dito po natin lubos na nararamdaman ang taus-pusong hangarin, malasakit at serbisyo ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang national para sa bawat mamamayang Pilipino. This program sends a clear signal that the health and welfare of our people remain a national priority, and that local governments are not alone in this mission. Kami po na nasa local government unit. With this, the city government of Ilagan affirms our full commitment to this program. We stand ready to support its successful implementation and ensure that it is accessible to every Ilagueño. Dahil para po sa amin, healthcare is not just a service, it is a responsibility. For until a parent can buy medicine for a sick child, until a senior citizen no longer has to choose between food and maintenance medicine, or until a patient can continue treatment with dignity without fear of financial hardship, then only then, that moment we can truly and confidently say that healthcare has reached our people. As we move forward, let us continue working together. The success of this program will not only be meaningful by policies written or funds allocated, but by lives improved, illnesses managed, and families given hope. Once again, to our partners from the Department of Health, PhilHealth, especially Mercado, the President and CEO of PhilHealth, and all agencies and individuals behind this initiative. Thank you for your trust, your leadership, and your commitment to the Filipino people. May this launching be the beginning of even stronger collaboration, impact on the lives of our people. Salvere Omnibus, good health for all. Thank you, and to God be all the glory. Thank you so much, the ever-accommodating, generous Mayor of Ilagan City, Mayor J, who continues to fuel the inspiration that is Ilagan City. And it is with great honor that I introduce a leader whose dedication to public service is deeply rooted in compassion, integrity, and a genuine love for the people of Isabela. Consistently demonstrating what it means to serve with both heart and purpose. As Vice Governor, he has been a strong pillar of responsive governance, working tirelessly to ensure that policies are not only sound, but truly felt by the communities they are meant to uplift. Known for his humility and approachable nature, alam kong marami na po sa inyong nakaranas niyan, nakasama pa sa vlogs yung iba. Alam ko po dahil ako po ay follower at aabangan ko po kayo mamaya. He has built meaningful connections across all sectors, known for integrating technology, innovation, and participatory governance. He represents a new generation of leaders, combining energy, education, and global perspective. He has continuously promoted efficient local governance through digitization and services, and his leadership reflects a balance of vision and action.
one that inspires trust, fosters unity, and drives progress throughout the province. More than a public servant, he is a partner in development, an advocate for the welfare of every Isabelino, and a champion of initiatives that create lasting impact, not just in his career, but even in his personal life. Today, we are privileged to hear from a leader whose words and actions continue to inspire meaningful change. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming our Vice Governor of the Province of Isabela, Vice Governor Francis Faustino Kiko D, to represent the Governor Rodito Albano. Maraming salamat po kay Sir Buddy De Jesus sa napakagandang introduction niyo po sa akin. Of course, kay Dr. Edwin Mercado, ang ating President and CEO, Sir. Dennis Mas, Senior Vice President. Ang ating Brigadier General Llewellyn Binasoy, Sir. And of course, kay Sir Salvacion Madarang, ang ating Division Chief Healthcare Delivery and Management. Rosalie Guzman, ang ating Division Chief Field Operation. Of course, sa ating minamahal na napaka-idol, talagang dito kitang-kita po sa City of Ilagan at sa buong lalawigan ng Isabela na talagang isa siya po sa pinagmamalaki po namin na leaders po natin dito, ang ating Mayor J. Diaz. Palakpakan naman po natin siya. And of course, sa lahat po ng ating mga councilors dito po sa ating City of Ilagan, headed by ang aking kuyang Sir Vice Mayor J.V. Diaz. Palakpakan naman po natin. Sa ating Benjamin Diaz Paragas, ang ating Regional Director, Sir. And of course, kay Dr. Prichel Tolentino, ang ating Assistant Regional Director ng DOH. Ma'am. Okay. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating mahal na Gobernador Rodito Albano, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Department of Health, sa PhilHealth, at sa lahat na naging bahagi upang maisakatuparan ang gamot program launching dito po sa ating lalawigan ng Isabela. Isa pong malaking karangalan para sa atin na ang Isabela ang napiling launching site sa North Luzon. Ipinapakita po natin na tayo ay kinikilala bilang isang lalawigan na seryoso sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para po sa ating mga kababayan. Napakahalaga po ng programang ito dahil direktang tinutugunan nito ang isa sa pinakamalaking problema ng ating mga kababayan, ang access sa gamot at serbisyo pong pangkalusugan. Sa pamamagitan po ng Yakap Gamot Program, mas magiging madali para sa ating mga pasyente ang proseso mula po sa konsultasyon, reseta, hanggang sa aktwal na pagkuha ng gamot. Ito po ang tunay na diwa ng Universal Healthcare. Ang serbisyong abot kamay, mabilis, at ramdam ng tao. Bilang pamahalaang panlalawigan na pinamumunuan ni Governor Rodito Albano, buo po ang aming suporta sa mga programang tulad po nito. Patuloy po natin palalakasin ang ating health systems dahil naniniwala po kami ang malusog na mamamayan ay pundasyon ng isang maunlad na lalawigan. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga benepisyaryo, ang programa po na ito ay para po sa inyo. Sana ay gamitin natin ito ng maayos at ipagpatuloy ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Muli, maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng programa po na ito. Mabuhay po ang ating mga health workers
at mabuhay po ang ating lalawigan ng Isabela. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you so much, our dear Vice Governor D. All the messages we've heard are truly not just inspiring but encouraging for us, your main players in the Gamot and Yaka programs, to push further. And now to introduce our keynote speaker, we have one of the most untiring staff of PhilHealth Regional Office 2 and the head of the organizing committee for this day's activity, our division chief for the field operations, Ma'am Rosalie Guzman, to introduce our keynote speaker. Magandang umaga po sa ating lahat. Today we celebrate a monumental achievement, the launch of the Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment, or GAMOT. To help us moment, we have an extraordinary individual as our keynote speaker. Edwin Mercado, or Doc Ed, is a Philippine board-certified and US-trained orthopedic surgeon. His medical education and orthopedic training at the University of the Philippines, College of Medicine, and Philippine General Hospital, respectively. In his senior year of residency, he was chief resident and awarded most outstanding in research. He is an experienced health system executive with over 3 decades of experience in hospital and health systems management. His strong academic credentials complement his extensive hands-on experience with Masters in Healthcare Administration degree from the Gilling School of Global Public Health, the University of North Carolina at Chapel Hill, and Master of Medical Sciences in Global Health Delivery degree from Harvard Medical School. He dedicated 25 years transforming a 10-bed clinic into an integrated system spanning 4 hospitals with a total of 500 beds, 2 ambulatory centers, and 5 multi-specialty clinics, generating $60 million in annual revenue. This healthcare provider network in the country, a cornerstone of universal healthcare. Having built a professionally fulfilling career, both as clinician and as a healthcare system executive, he aspires to share his expertise to advance the UHC reforms. His expertise spans health access, healthcare finance, business innovation, universal healthcare, global health and orthopedics, with strong focus on health system strengthening, health equity, and access. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm welcome to the President and Chief Executive Officer of the Philippine Health Insurance Corporation,
Dr. Edwin M. Mercado. Salamat po sa napakahabang introduction. So muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Una po, nais ko pong batiin ang ating butihing Vice Governor, si Francis Faustino Kiko D, who's representing our Governor Rodito Albano. Our gracious host for today, and very impressive dito po sa ating Ilagan Sports Complex, si Mayor Jose Marie J. Diaz, si Vice Mayor J. Everson C. Diaz together with Sangguniang Panlunsod. Pati rin na rin po, binabati ko ang ating miyembro po ng Sangguniang Panlalawigan. Si Dr. Pritchel Tolentino, ang Assistant Regional Director of the Cagayan Valley Center for Health Development, na kasama ko rin po kahapon nung nag-ikot po kami ng Cagayan Valley Medical Center. Our Regional Director, Benjamin Paragas of the Department of Education. Representatives from DICT Region 2, na gaya po ng sinabi ni Bijan Binasoy, provided the internet service. Kasi napaka-importante po nitong internet connection dito po sa ating ilulunsad na gamot program. Arios, the Medical Director of the City of Ilagan Medical Center. Assistant Director Elpidio Derwin, DILG Region 2. And then Dr. Nelson Pagirigan of the PHO Isabela. Of course, ang ating pong mga national officers ng PhilHealth, pinangungunahan po ng aming Senior Vice President, si Dr. Dennis Mas, of VP for Operations. Ang ating pong Regional Vice President, si Brigadier General Llewellyn Binasoy, at ang ating mga regional staff dito po sa ating Region 2 office at ang mga local health insurance office na mga branches po ng PhilHealth sa buong ating pong mga masisipag na organizing committee, esteemed officials and representatives, colleagues, guests, and friends. Again, a good morning to everybody. Magandang example po ng whole of government approach. Nakikita po natin, nandito po ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Kasi po itong programa natin na Yakap at Gamot, ay ini-encompass po, hindi lang po yung health. Like ang DepEd po, ginagawa namin yung tinatawag na settings-based empanelment na kung saan po nag-school by school kami at iminamatch namin dun po sa mga Yakap provider. Kasi kasabay po nitong pagtitingin po ng mga kabataan at ng ating pong mga karaniwang miyembro, nagbibigay din po ang Yakap ng optometric services, mga eyeglasses para po sa ating mga mag-aaral. Kasi kalimitan po nasasabi, ay medyo mahina yung bata. Yung pala, hindi nakikita yung sinusulat sa blackboard, kaya hindi pumapasa. So yun po yung ating binibigang pansin ngayon. So ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pagdalo. Malaking karangalan na kayo ay aming makasama sa araw na ito. Itong programa natin dito sa Ilagan City, Isabela, ay kabilang sa ating serye ng paglulungsad ng benepisyong gamot sa iba't ibang panig ng bansa. Gaya ng nasabi ng ating mahal na mayor, ang una po naming launching ay sa Lucena, sa Quezon, kasi po ang ating Quezon Governor Helen Tan ang siyang may akda o author ng Universal Healthcare Law. Nararapat lang pong i-launch natin doon. Sumunod po ang Cebu, sumunod po ang Davao, at ngayon po dito sa Northern Luzon, ay dito po sa Ilagan, Isabela. So maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Batid natin na yung tinatawag na non-communicable disease o yung hindi mga nakakahawang sakit gaya ng sakit sa puso, stroke, cancer, diabetes, sakit sa bato, ay bumibilang ng 68% ng sanhi ng kamatayan dito sa ating bansa. Sa katunayan, 8 of our 10 leading causes of deaths per year are from the non-communicable diseases. The DOH Field Health Services Information System,
also cites specifically hypertension as the second most reported disease in Cagayan Valley. So itong mga sakit na to po ay pwedeng maiwasan at pwede pong agapan. Tinataya rin ng Philippine Institute for Developmental Study or PIDS, siya po ang katuwang naming nagre-research dito po sa aming mga programa, na dodoble po ang kaso ng hypertension sa bansa to 30 million by 2040. Alam natin na kapag uncontrolled ang hypertension or alta presyon, ay maaari itong magdulot ng sakit sa puso, leading cause of death din dito sa atin sa Pilipinas. Kasi nahihirapan pong mag-pump yung ating puso, lumalaki, kaya po yun, pinagmumulan ng heart attack. Alam natin na kapag kaakibat po nitong ating health disparity, kaakibat din ito pong ating mga nakikitang mga sakit ay yung health disparity, kung saan po yung mga rural populations, gaya po ng dito sa atin sa Isabela, ay mas mataas po yung mortality kaysa po doon sa mga malalaking lungsod gaya po ng Manila, Cebu o Davao. Dahil po, limitado yung access dito po sa atin. Kaya nga po, ito ay ginagawa naming programa para magkaroon po ng access ang ating mga miyembro dahil ang ating nga pong atubilin ng ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos ay dalhin down to the community level at iparamdam sa ating mga miyembro ang oruga ng gobyerno, lalong-lalo na po ng PhilHealth. Hindi naman lingid sa atin na nanatiling mabigat ang gastusing pangmedikal ng ating kababayan. Ang tinataya po ay 44% ng mga gastusing pangmedikal ay nanggagaling po sa sariling bulsa ng ating mga miyembro. At out of that 44%, almost kalahati po ay gamot na ginagamit o ginugugol sa pang-araw-araw. So gaya nga po ng nasabi ng ating mahal na mayor, dapat naman hindi na dapat nagde-decide ang isang pamilya, uunahin ko ba ang pagkain o uunahin ko ang gamot. Dapat po talaga ang gamot binibigay at tinutulungan ng ating gobyerno. Alinsunod dito, atin pong binuo ang PhilHealth Gamot, yung guaranteed, garantisado, and accessible medication for outpatient treatment, upang tiyakin na ang mga kinakailangang medisina ay maging abot kamay para sa ating mamamayan. Ang gamot ay serbisyong nakapaloob sa PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program, ang flagship na primary care programs na ating ang pinalalawig nitong nakaraang taon. Dahil po ang primary care, yun po ang pinakaunang dapat na dinadaanan nating may mga sakit. Hindi po pag tayo ay malala na, saka tayo pupunta sa ospital. Kasi po ang ating pag-aaral din, 30% po ng mga sakit na ina-admit sa isang hospital ay pwede pong ginamot na nung una pa sa primary care. So biro nyo po yung karagdagang burden sa atin kapag tayo po yung hospital, mas malaki po, di hamak. Kaya nga po ang aming pivot in the next 2 to 3 years ay ang aming pong primary care program kung saan po nakasama ang gamot at ang yakap at yung iba po pong mga programa gaya po ng mental health, yung pong severe acute malnutrition, yung HIV, lumalaganap din po, TB, ay paglalaanan po ng almost 25% po ng aming budget sa PhilHealth. So, isi-shift po natin talaga ang ating focus into primary care. Multiple studies from UP Manila to the WHO show that investing in primary care, especially in rural community, is the most effective way to reduce what family spends out of pocket on health. Bukod po dito sa ating check-up at basic diagnostic test, ay meron din po tayong tinatawag na cancer screening. So dito po sa ating Region 2, meron na po tayong cancer screening sa lahat po ng probinsya. Dito po sa Isabela ay may 5 po tayong mga facilities nagbibigay po ng cancer screening. So ang cancer screening po ay para po sa breast cancer, para po sa lung and liver cancer, para po sa prostate cancer, at para din po sa uterine cancer. Yung pong pap smear na ginagawa para po makita kung tayo po ay nagde-develop ng cancer dun sa kwelyo ng ating uterus. So ito po, pag nakita natin na maaga at natugunan, mas maganda po ang outcome. Mas maganda po at mas maganda ang survival rate.
kung early stage cancer. So yun po, kasama rin po nitong ating YAKAP program. Patuloy pa nating pinaiigting ang sistema at implementasyon ng YAKAP at gamot upang bigyang prioridad ang agarang pagpapatingin, aktibong pag-iwas sa karamdaman at walang patid na pangangalaga sa kalusugan para ang bawat Pilipino ay malayo sa sakit. Ibig sabihin, hindi na po kinakailangan magpa-hospital upang maramdam ang alaga ng pamalahan at ng PhilHealth. Datihan po, parang na-avail lang natin yung PhilHealth kapag tayo na hospital. Ngayon po, kahit wala kayong nararamdaman, pwede nyo na pong i-avail dun sa inyong YAKAP clinic. Ito rin po kasi ang adiga na nakapaloob sa ating Universal Healthcare Act. Mukhang ito nga po ang mas universal kasi ito po, pangkalahatan, pwede po nating i-avail. Layo ng UHC Act na lahat ng Pilipino ay makatanggap ng wasto at dekalidad na serbisyong pangkalusugan anuman ang kanilang estado sa buhay, saan man sila dito sa bansa. Dito sa Region 2, maraming komunidad ang mahirap abutin ng serbisyong pangkalusugan. Dala na rin ang kalayuan at kalibliban na maraming lugar sa rehiyon. Marami po tayong GIDA areas dito, yung geographically isolated and disadvantaged area. Gumagawa na tayo ng mga programa para mas paramihin pa ang ating maaabot na mga komunidad. Tulad for example, ang minumungkahi nga po namin, yung potential satellite pharmacies. Kasi po, malalayo, alangan pumunta pa po dito sa kabisera every time na mag-a-avail kayo ng inyong PhilHealth gamot. Nakikipag-ugnayan na po kami sa DOH na pwede na pong may isang pharmacy sa isang local, kumbaga dito sa main town, tapos po may satellite na kung saan po parang commitment center, doon na po dadalhin yung gamot para mas madali pong maibahagi sa ating mga miyembro. Unti-unti na nating naihahatid ang ating pangarap na kalusugang pangkalahatan sa pamamagitan ng PhilHealth YAKAP at gamot. Ang pagbibigay ng access does not only depend on quality care, pagkat aanhin pa ang benepisyo kung wala naman nagbibigay ng serbisyo. Kaya po ini-engage namin ang local government, even po yung mga private sector dito, na maging provider para po mas marami tayong maabot ng mga miyembro. So muli, maraming salamat sa paglalaan ng oras at panahon sa ating paglulunsad ngayong araw na ito. Alam natin na kinakailangan ng whole of government and whole of society approach, lalo na dahil sa kalusugan ay may direct and immediate impact sa buhay ng mga tao. Nababatid natin na malaki ang suportang makukuha mula sa ating mamamayan kung ang plataforma ng mga namumuo ay angkop at naka-anchor sa kalusugan. And I'm very happy the provincial government and the city government is giving priority to healthcare. In fact, I was surprised that the city government is going to focus on paramedical courses dun sa initial offering ng ating City College. And hopefully soon, magkaroon na rin ng College of Medicine dito sa City of Isabela. So at least assured tayo ng supply ng ating health human resource na dito sa tinatakda ng WHO na building block ay isang pinakamalaking component. Apart from governance, at saka IT and technology. Ang isa pa pong aspeto ay yung financing, which PhilHealth naman po is going up and doing more. Kaya nga po, nag-usap na kami ni Mayor kanina, ano po yung mga bago naming programang ilulunsad. At nakatutuwa naman dahil may plano rin pala na mag-upgrade ng ating ating city hospital to become a tertiary level 3 hospital na makakatulong po talaga dito sa ating lungsod. So, pinapakita po nito kung ganong kahalaga ang kalusugan para po sa bawat Pilipino. Kaya kami naman sa PhilHealth ay tuloy-tuloy pong bumubuo ng mga patakaran at alituntunin para po sa isang mabilis, patas at mapagkakatawalaang ahensya. Patuloy po nating iangat ang antas ng kalusugan sa bansa dahil sa bagong Pilipinas po, bawat buhay ng bawat Pilipino ay mahalaga. Maraming salamat po. Thank you very much, our dear President and CEO, Dr. Edwin Mercado, sir. Sir, siguro medyo, may we ask you back, sorry, nahuli lang po. May we ask you back here on stage, sir. May we also ask
Vice President to join our President CEO on stage. Sir Dennis Master to join our President and CEO. And of course, our Vice Governor, Chico Lee, sir, to join us. Vice, join us again. At this juncture, we want to appreciate the hospitality, the warmth, and the generosity of the City of Ilagan. Pagdamutan niyo po our dear Mayor, ang aming isang munting alay. May we call our Honorable Mayor J. Diaz to join us. We're going to present a simple plaque of appreciation for being the host of today's activity. Let me read. Plaque of appreciation is hereby presented to the City of Ilagan in grateful recognition for serving as the distinguished host for the launching of the Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment or the GAMOT program. Your warm hospitality and exceptional dedication have laid a strong foundation for the successful rollout of GAMOT. Given this 8th day of April 2026 in the City of Ilagan, Isabela Province, signed our Regional Vice President, Brigadier General Llewellyn R. Binasoy. Dear Mayor, pagdamutan niyo po. Palakpakan po natin ang ating local government, both from the city government of Ilagan and the provincial government of Isabela. Sir. Okay, sir. Siyempre, hindi kayo pwede kumata agad. Picture ng konti sila. Okay? We have our friends here from the media. Kasama po natin ang mga partners natin from the media. Kasama natin ang mga partners natin from PIA, Radyo Pilipinas Incorporated, nandito ang Live Radio, ang XFM, nandito ang IFM, and of course, nandito si Sir Vil Bisaya from Philippine Daily Inquirer and GMA Beat, nandito. Ay, from K5, kasama natin, sir. Nandito ang ating Net 25. Ayan, mamimiti natin sila, sir. Thank you very much. And of course, our Bombo Radio is here, si Ma'am Angelica. Our partner both from PIA Region and PIA. Tayo ulit. Sorry. I failed to mention kanina. Our RVP, our Mayor, bumaba na tayo. Sir, dito po tayo ulit. Meron tayong unveiling na gagawin saglit. We will now proceed to the next part of program. Ito po yung pinaka-exciting na part natin as we officially launch the GAMOT program here in the province of Isabela. Our President and CEO, sir, Mayor Diaz, RVP Binasoy, Sir Dennis Mas, our dear Vice Mayor, Sir Jay, join us. Of course, our Assistant Regional Director from DOH, ma'am. Ma'am Laura, kasama po tayo. Oh. Okay daw, sige. Sir, dito po tayo. Hati po tayo, left and right. Our President, dito po. Dito po kayo ni Mayor. Yan, sa SB. Yan. Dito po kayo. Yan. Okay. Dito po. Yan. Sir. Okay. So, we now have our unveiling part of the program as we officially launch the GAMOT program here in the northernmost part of the country. 5, 4, 3, 2, 1.
that in the coming days we will be having more and more gamot providers. Pupunta tayo. Maraming salamat po. Thank you very much. It's a good thing our leaders medyo nasa healthy living eh. Kaya medyo may takot baba tayo. Thank you very much. Wow. Okay. We now formally close the first part of the program. And to do this, may we have, ito po, kaibigan ng mga ospital, ng mga chief of facilities, lagi ninyong nakakasama, our dear Yakap and Gamot providers, the division chief of the Healthcare Delivery Management, Dr. Salvacion Salias Madarang, to give us our closing remarks. Maraming salamat, Buddy. Magandang araw po sa ating lahat. Unang-una, nais ko pong magpasalamat sa ating mga panauwing pandangal na naglaan ng oras at suporta sa atin sa araw na ito. Mula po sa aming mga PhilHealth officers na pinangungunahan ng aming presidente, Dr. Edwin Mercado, kasama Senior Vice President Sir Dennis Mas, ang ating Pro 2 Regional Vice President, si Retired Brigadier General Llewellyn Binasoy, ang ating Head Executive Assistant, si Ma'am Laura Angela Garcia. Sa ating kagalang-galang na Vice Governor ng Isabela, isang matatag na leader at tunay na sumusuporta sa mga programang pangkalusugan. Kagalang-galang na Francis Faustino Kiko D. Sa ilalim ng inyong pamumuno, mas napapalapit ang dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa bawat Isabelino. Dumako naman po tayo sa isang leader na malapit sa ating komunidad dito sa Ilagan City. Ang mayor, na ramdam namin ang suporta sa PhilHealth. Walang iba kundi ang kagalang-galang na si Mayor J. Diaz. Sir, sa ilalim ng inyong pamumuno, ang mga health facilities sa ilalim ng local government unit ng Ilagan City ay accredited na po sa Yakap at Gamot. Kabilang dito ang Ilagan City Health Office 1, ang Ilagan City Health Office 2, ang City of Ilagan Medical Center, habang ang San Antonio Community Hospital ay accredited naman po sa Yakap. Nung nagsisimula pa po kaming mag-accredit ng mga healthcare providers, kayo po ang nanguna sa lalawigan ng Isabela. At dahil sa inyong suporta at pamumuno, na isakatuparan ngayong araw ang matagumpay na paglulunsad ng ating gamot program dito po sa Ilagan City. Matagumpay po nating nainlunsad kasama ang CHO1, CHO2 at ang City of Ilagan Medical Center. Maraming salamat sa inyo. Kasama din po natin ngayon ang mga kagalang-galang na members ng Sangguniang Bayan ng Ilagan City sa pamumuno ni Vice Mayor J.V. Diaz. Maraming salamat po sa inyong suporta, sir.
Sa mga pinuno ng health facilities na kinulit-kulit namin, na binalik-balikan po namin. Sa CHO1, sa pangunguna ni Dr. Red Cachapero, Doc Red. Sa CHO2, sa pangunguna ni Dr. John Pagalilawan, nandyan ba siya? Doc Joan, thank you. At sa CIMC, sa pamumuno ni Dr. Herbie Barrios. Doc Herbie, salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at suporta. At sa inyong mga staff na kinulit-kulit po namin na tumulong sa paghahanda, maraming salamat po. Kasama rin po natin ngayon ang ating partner na pribadong freestanding gamot facility, ang ating Generica Pharmacy. Sa pamumuno po ni Sir Geoffrey Camus, maraming salamat Sir Geoffrey. And kasama din po natin ngayon, huwag nating kalimutan ang ating mga provincial health officers na nandito ngayon from Cagayan and Isabela, Doc Becca and Doc Pagirigan. Yes, they are there. And sa lahat ng mga municipal health officers na naimbitahan namin at dumalo ngayong araw na to, alam namin malayo po ito. Nakikita ko as far as Cagayan, the northernmost part of Cagayan, nandito kayo ngayon. Sa Isabela at Nueva Vizcaya, nakikita ko po kayo. Nandyan kayo. Maraming salamat, bagamat malayo, nakakapagod, pero nandito kayo ngayon para sumuporta dito sa aming programa. Maraming salamat po. Nais po rin nating pasalamatan ang suporta ng mga regional directors and their representatives na nandito po ngayon sa pagsuporta sa aming programa. Ang DOH, ang DOLE, ang PSA, ang DSWD, ang DepEd at ang DILG. At syempre, huwag nating kalimutan ang mga pinakabida sa araw na ito. Ang ating mga miyembro at mga benepisyaryo na nandito ngayon. Maraming salamat po, nandito kayo. Maraming salamat sa pagdalo, sa inyong mga ngiti at sa patuloy ninyong pagtitiwala. Ang tagumpay ng programang ito ay tagumpay ninyong lahat. Hindi rin po magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang ating masisipag at masisigasig na organizing committee sa pamumuno po ng aming Regional Vice President, Sir Llewellyn Binasoy. At syempre, kasama ang aming Field Operations Division Chief. Nakita niyo po siya kanina, si Ma'am Rosalie Guzman. At ang Leo Ilagan, na sa pamumuno po ni Sir Eric Pawig, kasama ang buong hanay ng Leo Ilagan. They are there, kumakaway po sila. Salamat sa inyo. And of course, yung suporta po ng ibang Leo heads at Leo staff ng iba't ibang Leos ng buong Region 2, nandito po sila para sumuporta. Salamat po sa inyo. Nais ko rin pong banggitin ang mga staff na galing sa regional office, ang aking mga colleagues in the HCDMD, mga doctors, from the Public Affairs Unit, ang mga IT natin na as early as 2 or 3 days ago, nandito na po sila setting up, at ang Yakap team. At syempre, ang ating team mula sa Central Office, from the Office of the President, na sina Dr. Christine Ara Renulayan at si Mr. Antonio Paterno. Salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat and congratulations sa isa na namang matagumpay at makabuluhang pagtitipon. Bago po ako magtapos, hayaan niyo po akong magbigay ng konting mensahe. Para sa ating mga gamot at yakap, mga provincial health officers at mga municipal health officers, kayo po
ang sandigan ng ating komunidad. Ang yakap na nagbibigay ginhawa, pag-asa at malasakit sa bawat mamamayan. Sana ay magpatuloy ang inyong dedikasyon sa pagbibigay ng maayos at kumpletong serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Sa ating mga miyembro at mga benepisyaryo na nandito ngayon, kayo po ang puso ng programang ito. Hinihikayat namin kayo gamitin ang mga benepisyong inilaan namin para sa inyo. Karapatan po ninyo ito at para ito sa inyong kalusugan at sa inyong mga pamilya. Yakapin po ninyo. Sa ating lahat po na nandito ngayon, dalhin po natin ang diwa ng pagkakaisa at malasakit. Huwag nating kalimutan na ang tunay na layunin ng pagtitipon na ito, ang yakap at gamot na maghahatid ng komprehensibong outpatient na pangkalusugan sa bawat mamamayan para sa isang lipunang malayo sa sakit. Kami naman po sa PhilHealth ay nangangakong magpapatuloy na magsisikap at magbibigay ng serbisyong mabilis, patas at mapagkakatiwalaan para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan para sa mas malusog na komunidad. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Doc Sally Madarang. Although you have closed the program, hindi pa po tayo tapos sa ating activity ngayong umaga. So bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Hindi po magiging matagumpay at hindi natin mapapatunayan na totoo ang mga sinasabi natin kanina, ang sinabi ng ating mahal na presidente, ang sinabi ng ating mga butihing leaders ng City ng Ilagan at ang probinsya ng Isabela, kung hindi po ninyo makikita first hand kung paano ba lalakad itong gamot. Para po mayroon tayong kanya-kanyang karanasan at personal nating masaksihan, we would like to, for all of you, to see and watch how gamot will run through. Mula po sa registration, papunta sa prescription, hanggang sa dispensing ng gamot, nais po nating ipakita sa inyong lahat na totoo ang sinasabi ng PhilHealth. At narito po tayo ngayong umaga para po sa ating Yakap Gamot Walkthrough. Yung mga hindi po kasama sa walkthrough ngayon, makikita nyo po ito sa ating screen. And actually, naka-live stream po tayo through the Philippine Information Agency sa Facebook page po ng PhilHealth Regional Office 2. At syempre, sa YouTube channel ng PIA, kasama po yan. So, with the walkthrough, sisimulan po natin ito. Our dear Team PhilHealth, pwede na po nating simulan. Our dear President, Mayor Jay, para makita po natin kung paano to. Vice Mayor, may we invite you. Sir Dennis, ARD, para makita natin kung gaano ang ating Heya, si Ma'am Laura, and our friends from the media. Pwede nyo pong makita ang walkthrough natin. Sa atin po mga kasamahan, pwede po nating makita dito sa screen, sa taas, sa harapan, ang ating walkthrough. At mamaya ipapakita po natin kung gaano katagumpay itong ating programa. Nais po nating tanggalin ang agam-agam na nararamdaman ng ating mga kababayan at ng ating mga gamot providers. Nais po namin patunayan sa inyo na tunay at totoo ang sinasabi ng PhilHealth na ang gamot ay isa sa pinakamatagumpay, pinakamaasahan at taus-pusong programang magbibigay ng kagaanan sa ating mga kababayan. And for this, may we ask Sir Sam Morillo, Dr. Sam, our head of the Local Health Insurance Office to Santiago City, to do us with the walkthrough, to help us with the walkthrough. Isa po sa mga kinakailangan gawin ng isang miyembro ay ang dumaan sa tinatawag nating PhilHealth Check Utility. So nandyan po ang ating mga VIPs
sa table po ng PhilHealth Check Utility o PCU. Ano nga po ba ang PCU? Ang PhilHealth Check Utility o PCU ay isang online na sistema o tool na ginagamit upang i-verify sa real time ang pagkakakilanlan, katayuan bilang miyembro at mga record ng mga taong gustong mag-avail ng benepisyo ng PhilHealth, particularly sa ating YAKA. Ito ay may kakayahang mag-match ng biometric data tulad ng mukha at impormasyon mula sa National ID o PhilSys, kaya mas tumpak at ligtas ang proseso. Napakahalaga ng PCU dahil ito ang nagsisilbing pinto o gateway at pangunahing hakbang upang ma-access ang mga serbisyo sa ilalim ng YAKA. Sa madaling salita, ang PhilHealth Check Utility o PCU ay nagsisiguro na ang layunin ng yakap na magbigay ng abot kamay at ligtas na pangunahing pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ay maipatupad ng maayos at patas.
Okay, ang susunod nating istasyon ay para sa FPE and Empanelment Table. Ang First Patient Encounter o FPE ay ang unang pagkakataon na nakikilala at nakakausap ng isang manggagamot o doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang pasyente. Ito ang simula ng ugnayan sa pagitan ng miyembro, benepisyaryo at ng tagapagbigay ng pangangalaga. Ang layunin ng FPE ay makakalap ng tamang impormasyon para sa wastong pagsusuri at paggagamot at upang simulan ang magandang ugnayan sa pasyente. Sa pagtatagpo na ito, karaniwang pagkuha ng kasaysayan ng kalusugan. Pangalawa, ang pisikal na pagsusuri ng tiwala. Sa kabilang dako, ang empanelment o yakap empanelment ay ang proseso kung saan ang isang miyembro ay formal na tatag ng ugnayan ito ay isang mahalagang hakbang upang makatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Ang empanelment ay mahalaga upang patuloy na matanggap at gamot. Ito ay nagsisiguro ng na nagbibigay din sa preventive care at maagang pagtuklas sa sakit. Sa madaling salita, ang yakap empanelment ay ang proseso ng pagpili at pagpaparehistro sa isang PhilHealth upang magkaroon ng tuloy-tuloy na access sa mga benepisyo ng yakap program na kilala natin noon sa salitang konsulta package. Narito ang ilang mahalagang bagay na dapat gawin ng isang benepisyaryo at ng kanyang doktor. Una, ang pagpirma ng Mutual Care Agreement o tinatawag din nating yakap empanelment slip. Ito ang formal na dokumento na nilalagdaan ng miyembro at ng yakap clinic o provider. Nagpapatunay ito ng empanelment ng miyembro sa isang yakap clinic at nagtatatag ng aktibong relasyon para sa patuloy at komprehensibong pangangalaga.
Yan, sa katatapos lang po, nagpirmahan ang doktor at ng miyembro ng tinatawag nating Mutual Care Agreement. At ngayon ay lumipat na po ang ating pasyente sa ating medical consultation table. Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang Expanded at Enhanced Primary Care Benefit Package ng PhilHealth. Ang pangunahing layunin nito ay bigyan ng lahat ng Pilipino ng libre at komprehensibong serbisyo ng pangunahing pangangalagang medikal kabilang ang medical consultation. Narito ang ilan mahalagang impormasyon tungkol sa medical consultation sa ilalim ng YAKAP program. Una, ang libreng konsultasyon ang isa sa pinakabuod na benepisyo ng YAKAP. Wala po itong bayad at hindi po ito po ay isang unlimited consultation. Nangangahulugan ito na hindi ka na kailangan mag-alala sa bayad sa konsultasyon tuwing kailangan mong kumonsulta sa isang YAKAP doktor. Ito ay komprehensibong pangangalaga. Sa consultation, hindi lang ito simpleng pagtingin. Ang YAKAP ay idinisenyo upang magbigay ng personalized at komprehensibong health screening para maunawaan ng lubos ang iyong pangangailangan sa kalusugan. Kasama dito ang pagkuha ng inyong basic health data upang matukoy at masuri ang anumang potensyal na panganib sa iyong kalusugan para sa maagang interbensyon at pamamahala. Ito po ay may layuning preventive. Ang YAKAP ay nakutuon sa prevention at early disease detection. Sa pamamagitan ng regular na konsultasyon, layunin nito na bantayan ang kalusugan ng miyembro upang mapanatili ang mabuting kalusugan, maagang matuklasan ang karamdaman, at mabigyan ng nararapat na gamot upang hindi na lumala at humantong sa pagpapahospital. Sa kabuuan, ang medical consultation sa ilalim ng YAKAP program ay ang iyong gateway para sa isang mas komprehensibo at libreng pangangalaga sa kalusugan na nagbibigay diin sa pag-iwas sa sakit at maaga. Yan, makikita po natin sa ating screen na kasalukuyan pong ini-interview ng ating YAKAP doktor ang ating pasyente. Siya po ay nagkakaroon ng tinatawag nating health assessment.
Makikita din po natin sa screen ng ating Yakap Doktor ay kasalukuyan ng nagbibigay ng prescription gamit ang ating web-based gamot application. O yan, successful na po, nakapag-generate na po ang ating doktor ng isang computerized prescription slip. At mamaya, abangan po natin, dadalhin niya ito sa ating gamot dispensing station. Yan, ano po ang nilalaman ng anong computerized reseta? Ito po ay naglalaman ng mga pangalan ng gamot na kinakailangan ng pasyente kasama kung ilang bilang at kung ilang beses siya inumin sa isang araw. Ang gamot prescription slip ay isa pong unique na reseta sapagkat ito po ay nagtataglay ng tinatawag nating unique prescription security code. So kaya hindi po ito basta-basta mapeke. Mamaya dadalhin na lang po na ating pasyente ang reseta sa ating katabing station. Abangan natin ang mas exciting na pangyayari. Malapit na po tayo sa most exciting part para po sa ating launching ngayong umaga. We would also like to acknowledge Sir Ricky Lagui na laging tumutulong at sumusuporta po sa atin. Maraming salamat, sir. Yan, maaari po ba nating kuhanan ng camera ang ating computerized generated prescription slip? Sino po ang ating taga-video? Para makita naman po sa screen. Come on. Yung ating cameraman, punta po dito sa likod. Kuhanan po natin yung generated na reseta.
O yun! Ayun! Ayun na, kayo na po nagpiprint. In few seconds, lalabas na ang ating kauna-unahang reseta na mayroong unique prescription security code. O yan, buddy, nakikita mo na sa camera. Diba? Yan. One more step para sa ating pinakaantabay na pinaka-exciting part, buddy. O yan na. Tama yun, Doc Sam. Eto na. Ang ating first printed prescription slip. Ayan po, dinisiscuss na rin po ni Doktor ang kanyang reseta. Ayan. Ito pong nakikita ninyo mga kababayan, hindi lang po drama to, hindi to scripted. Ganito po ang magiging karanasan ninyo pag tayo po ay nag-register sa YAKAP, nagpa-empanel, first patient encounter. After that, titignan kayo ng doktor, re-resetahan kayo ng gamot, pupunta kayo sa inyong piling accredited gamot provider ng gamot na libre po, mga kababayan. Basta ito ay kasama sa ating 75 na identified medicines. Ang PhilHealth gamot ay nangungulang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment, isang benepisyo sa ilalim ng YAKAP program na nagbibigay ng libre o subsidized na gamot para sa mga kondisyong hindi kailangan magpapa-hospital. So ang ating pasyente ay nandito po sa table ng generic isang gamot provider natin. So paano ang gagawin? Pumunta sa alinmang accredited gamot o provider o butika, may karatola silang nakadisplay na nagpapatunay na sila ay isang accredited. Yan, binigay po kanina sa ating pharmacies ang reseta na meron pong UPSC code at anumang government-issued ID kung kinakailangan. Yan. Pagkatapos ito, pag makapag-print ng ating provider ng kanyang gamot availment slip, ito naman po ay pipirmahan ng ating miyembro. Ayan, hinihingi na po ang pirma. Eto na. O yan, biometric signature. Yan, finger signature. Okay, naka-video na po ang pipirma ng ating miyembro. Ito po ang dapat nating tandaan. Meron po tayong taunang limitasyon hanggang 20,000 na halaga ng gamot na maaaring makuha ng bawat benepisyaryo. Sakop nito ang 75 na uri ng gamot para sa iba't ibang karaniwang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, hika, impeksyon at iba pa. Yan, congratulations! Successful! Okay. Ayan.
Humingi na po ang ating tinatawag na Ayan. Tinitignan ng ating mahal na mayor, it's Dr. Rian. Alam niya kung legitimate ang isang prescription slip. May we call our dear President, our Mayor J, RVP Binasoy, sir, our ARD, DOH, CVCHD, ARD Tolentino, to join us on stage together with our patient po. Kasama po natin ang ating pasyente dito. Sa stage po tayo. Ia-award na po natin ang ating gamot slip. Okay, dito na po tayo. Ayan. Madam, ano pong pangalan nila? Ma'am Cherilyn Aguto. Palakpakan po natin si Ma'am Cherilyn. Successful ang pagtawid ng ating gamot sa kanya. And to award not only the prescriptions, the gamot slip, but also yung pinrescribe po na gamot sa kanya, eto na for dispensing. Eto na po ang gamot ni Miss Aguto. Palakpakan po natin the successful and seamless gamot availment. On your screens right now, makikita nyo po ang sample na ating gamot slip. Ayan po. Yan. Palakpakan po natin. Gamot is now officially launched. Successful, Mayor. Successful po mga kapatid, mga kababayan. To all those watching right now sa ating Facebook Live. Ito na po. Very amazing. Thank you, sir. Congrats. And while our guests are coming down the stage, we have our ISU dancers, our ISU dance troupe to entertain us as we continue with the festive mood here in our official gamot launching for the northernmost part of the Philippine archipelago. Ladies and gentlemen, a round of applause to our ISU dance troupe. After po nung participation. Hindi pa alis. Magpo-photos pa tayo.
after nung photo ops dito, nakadek na ang media natin. Doon na si Sir sa X. Tapos magano, nabanggit ko na rin naman sa kanya. After na photo ops na si Mayor Alice na rin daw. Gano'ng katagal po yung basta matapos yung lima or gano'ng katagal po? Limited lang to, konti lang to. Kasi nasabihan naman na namin sila na on the move tayo. Subukan nila. Takot na lang ng mga yan. Okay ang mga tropa natin. Sir, Angelica Morales. Oo, nasa akin. Kaya na. Then mamaya, after ng photo ops, bago magsialisan, dito na tayo. Para at least tuloy naman sila. Ay, sir! Ikaw may kaming mga questions. Oo, ano sir, may press con mamaya, news briefing. Hindi, ano lang yan. Sir, para mas madali na mas obvious kasi. Ano ba yung makakatulong sa'yo? Oo, sa kanya. A round of applause to our ISU dancers. Thank you very much. And as we conclude our program, syempre hindi pwedeng matapos ito nang walang souvenir photo dahil ito po ay ang panghuli sa Pilipinas at kauna-unahan dito po sa Northern Luzon. For our photo ops, may we ask all our colleagues, our representatives from the different departments, sama-sama po tayo. How do we do this, Sir Jacob? Pag ganun na tayo, ano? Para hindi na tayo gagalawan. Okay, sige. May we ask also our partners from the different gamot clinics, gamot pharmacies, gamot facilities, sa ating mga yakap clinics. Join po tayo dito lahat. This is a festive occasion. This is a once-in-a-lifetime opportunity to get together. So may we ask everyone to join us in the photo ops. After this, kami po ay, by the way, may lunch po tayo dito. Ang mga bisita po natin ay dito sa parteng kanan ko. Okay? At ang ating mga ibang bisita po ay dito naman sa parteng kaliwa ko. Okay? So, we would also like to thank the City Information Office for helping us with this documentation. Paano yan, sir? Automatic na. Hihingi na ako ng kopya niyan. Okay. Let us all stand. Tayo po tayong lahat. Ayan. Lapit po kayo, lapit po kayo. Yung kasalukuyan pong nag-aantay. Okay lang po, tuloy lang po natin yan. May we ask those who are free, yung mga nasa bleachers, come down po. Ayan. Okay. Yung mga kasama natin sa pharmacist, lapit po kayo. Wala pa naman dyan sa part nyo. Doon po tayo. Team PhilHealth, Team Ilagan City. Ayan, okay. Pwede ba ako sumama? Sama mo. Pause po tayo. Okay. For the camera. Baka natatakpan ko po kayo, ha? Malapad ako. Okay. Ready? 1, 2. One more. Yakap po tayo. Yakap. 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 Okay, isa pa po. Yakap sa may ngiti. 1, 2, 3. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga kababayan na nandito. Tuloy-tuloy po tayo sa ating empanelment.
tuloy-tuloy lang po tayo. Meron po tayong libreng lunch para sa inyo. Our friends from the media, dito lang po tayo.